May lugar ka ba para kay Jesus sa buhay mo? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Noong unang Pasko, nang ipanganak si Jesus, galing sa mahabang biyahe sina Mary, Joseph, at pagdating nila, wala nang puwang para sa kanila sa bahay panuluyan. Ganito ang pagkakwento sa Gospel of Luke. While they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in a clothes and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. Luke chapter 2 verse 6 and 7 ng New International Version. Kung babalikan natin ang kwento, alam natin tinanggihan ng innkeeper ang anak ng Diyos. Madaling isipin na dapat sana ay nagbigay siya ng room para kina Mary, Joseph at kay Jesus na malapit ng ipanganak. Pero kung tutuusin, kung ano ang dahilan ng innkeeper noon, kung bakit wala siyang room para kay Jesus, yan din mismo ang mga dahilan kung bakit minsan wala rin tayong room para kay Jesus ngayon. Unang dahilan, we don't pay attention. Hindi tayo nakakapansin. Madalas dumadating si Jesus sa buhay mo sa mga hindi inaasahang pagkakataon, sa mga salita ng ibang tao at sa mga problema na pinapahintulutan niyang matuto ka. Dumadating siya pero madalas hindi mo siya napapansin. Pangalawang dahilan, we crowd our lives with other things. Punong-puno ang buhay natin ng ibang bagay. Sa Bethlehem, puno ang mga inn. Wala ng space. Ganon din minsan sa puso natin. Nilikha tayo ng Diyos para siya ang tumira sa puso natin. Pero kadalasan, pinauupahan natin ang puso natin sa iba't ibang bagay. Kaya, wala nang space para kay Jesus. Sabi sa Deuteronomy 8 verse 14, make sure you don't become so full of yourself and your things that you forget God. Deuteronomy 8 verse 14 ng The Message Paraphrase. Marami tayong kayang gawin na mukhang okay, pero ang ending, ubos na oras mo, wala ka ng panahon para kay Jesus. Kung hindi ka kayang gawin masama ni Satan, gagawin ka na lang niyang sobrang busy. Hindi niya kailangan siraan ka, basta madistract ka at hindi ka tumingin sa Diyos. Okay na sa Kanya yon. At ang pangatlong dahilan, we really don't think we need to make room for Jesus. Minsan iniisip natin, hindi naman natin kailangan si God. Kung tutuusin, sa ikubuturan ng puso natin, baka ayaw talaga natin magpakontrol kay God. May pride tayo na nagsasabing, okay naman ako, kaya ko to. Pero kahit gaano kaganda ang buhay mo ngayon, hindi sapat ang good life. May mas better life na galing kay God. Kailangan mo ng mas mabuting buhay. Kapag hindi mo ipinapasok si God sa puso mo, hindi mo matutupad ang tunay na layunin ng buhay mo.
Dapat sana ay nagbigay ng puwang ang innkeeper para kay Jesus. Pero hindi niya ginawa. Sana hindi natin maulit ang parehong pagkakamali. Nilikha ka para makakonekta kay God. Piliin mong magbigay ng puwang sa puso mo para kay Jesus, para makilala mo siya. Maranasan ang buhay na para sa Kanya at makasama siya magpakailanman. Think about this, my friend. Look again at the 3 reasons people often don't make room for Jesus. Which of this reason is the biggest struggle for you? Sa 3 dahilan kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng room para kay Jesus, alin ang pinakamalaking struggle mo ngayon? Pangalawa, think about this. What is occupying too much room in your heart? Leaving little room for Jesus. Ano ang mga bagay na sumasakop ng sobrang espasyo sa puso mo, kaya kaunti na lang ang natitira para kay Jesus? At panghuli, think about this. Imagine that you are the innkeeper of your heart. And Jesus is asking if there's room for Him. What would you say to Him? Kung ikaw ang innkeeper ng puso mo at kumakatok si Jesus, nagtatanong kung may room para sa Kanya, ano ang isasagot mo? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.